Saglit lamang po, may makakapanayam tayo mula sa Office of Civil Defense. Si Ginoong Diego Agustin Mariano. Sir Diego, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Una po, ilan na ho ba ang official na tala ng OCD ng mga namatay dahil po sa sunod-sunod na kalamidad, Sir Diego? Opo, as of latest report po natin, ang itong nagdaang bagyong Luis at Maymay at itong hanging habagat is nag-iwan po ng number of casualties, 13 po na namatay, 9 po na nawawala, at 15 po na injured po. Then sa mga naapektuhan po nating mga kababayan, maabot na po sa more than 646,000 na pamilya po or 2.2 million na katao po ang naapektuhan na po nitong mga nagdaang pag-uulan. Sa numero po yan is nasa mahigit 26,000 na pamilya or 94,000 mahigit na katao po ay kasalukuyan po nanunuluyan sa ating mga evacuation centers po. Gaano ho ba kalawak sa buong bansa ang epekto nito, Sir Diego? Kung pagbabasihan po natin yung mga naapektuhang ating mga kababayan, isa almost buong majority po ng Luzon is affected at isa pong region sa Mindanao ang kasalukuyang at isa pa pong rehiyon sa Visayas ang naapektuhan po. No? So, ganun po kalawak ang apekto po nitong nagdadaang pag-uulan po. Ngayon po habang nag-uusap tayo, may mga evacuation centers pa ba at mayroon pa ba mga evacuee, Sir Diego? Opo, no, sa ngayon po meron po tayong 919 evacuation centers na bukas na kasalukuyang tumatanggap po ng 19 or may nanunuluyan pong 19,000 na pamilya or or na meron pong 26,000 na pamilya or 94,000 na katao po ay kasalukuyan pong nasa loob po ng ating mga evacuation centers. May mga pangunahing karsada po ba na sarado pa rin hanggang ngayon? Opo, sa ngayon po no, meron po tayong 95 road sections at 7 tulay po ay kasalukuyan pong hindi madaanan dahil po sa pagbabaha or mga landslide or mga debris na nakasalukuyan po nakaharang po sa mga nasabing tulay at kalsada po. Ano pa po yung mga mahalagang report na hawak natin na pwede nyo pong i-share sa ating mga kababayan? Opo, sa ngayon po, no, meron po tayong na-report na 1.1 billion worth of damage na po sa ating infrastruktura at 135 million, mahigit po million na worth of damage sa ating agrikultura. Bagamat man po, patuloy naman po ang pagbibigay ng assistance ng ating pamahalaan sa ating mga kababayang naapektuhan. Sa katunayan po, meron na po tayong mahigit 42.9 million na worth of assistance na po ang naipamahagi na po ng ating mga local government unit, ng Office of Civil Defense, ng DSWD at iba pa po mga ahensya po ng pamahalaan. Anong rehiyon po sa bansa ang talagang matindi ang epekto? Opo, kung basihan po natin is yung numero po ng mga naapektuang kababayan. Opo. Ang pinaka-naapektuhan po ay nasa regions 1 at 3 po na siya pong may mga naitalang mataas na ating numero ng ating mga kababayan na naapektuhan. Pero kung sa susumahin po, halos buong Luzon po ang tinamaan nitong hanging habagat at ilang pa pong rehiyon sa Visayas at Mindanao po. Malawak pala talaga. Kasi, bakit nga pala parang ginawa nating tatlo yung report? Maymay, Luis, at saka yung habagat. Dati pinag-iwahiwalay natin ito, di ba? Opo, kasi ito pong si Luis at Maymay at hanging habagat, yung dalawang bagyo po is halos magkasunod po kasi. Kaya hindi po basta mapaghiwalay yung epekto po nila. Ngayon din naman, habang nananalasa po yung dalawang bagyo, isinahatak po nito yung hanging habagat na siya rin naman po nakapag-contribute sa mga epekto po nito, kagaya po nito mga nabanggit po natin. Kaya pinag-isa na po yung report nila dahil hindi po sila basta kumbaga ma-identify na ito kay Luis lang, ito kay Maymay, parang ganun po. Ayun, oo. Nasaan? Bakit pa? Okay. Sir Diego, salamat po ng marami at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po.